Magaling gabi sa inyong lahat. Ako si Binibining Ray and Lapis. Bago tayo magsimula sa ating talakayin ngayong araw, inaanayahan ko po ang lahat na sandaling yumuko at manalangin upang hingin ang gabay ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon naman, nais kong ipakilala sa inyo ang aking co-reporter na makakasama ko sa pagbabahagi ng ating paksa. Siya ay si Bilibining Shiny Kubar. Natutulong sa atin upang mas maging masigla at malinaw ang ating talakayin. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang kasanayan ng tao, ang pagbasa. Ang pagbasa ay hindi lamang simpleng pagkilala sa mga titik at salita, kundi ito ay isang masalimuot na proseso ng pag-unawa at pagbibigay kahulugan sa mga nakalimbag na simbolo at salita. Ayon kay William S. Gray, may apat na hakbang sa pagbasa. Una na rito ay ang persepsyon, na tumutukoy sa pagkilala at pagtukoy sa mga titik at tunog. Ikalawa, ang komprehensyon, na siyang pag-unawa sa kahulugan ng mga salita na binasa. Ikatlo, ang reaksyon, kung saan ang mambabasa ay nagbibigay ng hatol, pagpapahalaga at pagsusuri sa kawastuhan ng impormasyon. At ikaapat naman, ang integrasyon, na tumutukoy sa pag-uugnay na bagong kaalaman sa dating ng karanasan upang magamit sa tunay na buhay. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang mga teoryang sa pagbasa. May iba't ibang teorya ng pagbasa na nagpapaliwanag kung paano naganap ang pag-unawa. Una na rito ang teoryang itaas, pababa o sa Ingles pa, top-down. Ito ay naniniwalang nagsisimula ang pag-unawa sa dating kaalaman ng mambabasa bago pa man sa teksto. Ang teoryang ito ay naniniwalang ang pag-unawa ay nagmumula sa isipan ng mambasa. Mayroon ng dating kaalaman at karanasan. Pangalawa na dito ay ang teoryang ibaba pataas o sa English pa, bottom up. Ito ay nakabatay sa mga nakikitang simbolo at detalye ng teksto mula sa salita patungo sa mga kabuang kahulugan. Pinagsama naman ng teoryang interaktibo ang dalawang pananaw, kaya nagkakaroon ng interaksyon sa pagitan ng teksto at ng mambabasa. Pang-apat na rito ay ang teoryang eskema o skema sa Ingles. Ito ay nakabatay sa konsepto ng eskemata o dating kaalaman na nakaimbak sa ating memorya na siyang gabay sa mas mabilis at mas makabuluhang pag-unawa. Ngayon naman, ating tatalakayin ang kahalagahan ng pagbasa. Mahalaga ang pagbasa dahil ito ay nagdagdag ng kaalaman, napapalawak ng talasalitaan, at nakakatulong sa paghubog ng kaisipan at panindigan. Bukod dito, nakakapagbibigay ito ng inspirasyon, nakakatulong sa paglutas ng mga suliranin at nagbubukas ng mas malalim na pag-unawa sa iba't ibang antas sa buhay at kultura. Sa pamamagitan ng pagbasa, ang tao ay nakakapaglakbay ng isip at nakakakuha ng mahalagang impormasyon na magagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang pag-unawa o komprehensyon. Ito ay ang kakayahan ng mambabasa na bumuo ng kahulugan habang nakipag-ugnayan sa teksto. Hindi ito basta pagbasa lamang ng mga salita, kundi isang masalimuot na proseso pangkaisipan kung
kung saan inuugnay ng mambabasa ang kanyang dating kaalaman at karanasan sa bagong impormasyon. Ang komprehensyon ay mahalaga dahil ito ang nagiging batayan ng mas malalim na pagkatuto at pagkabuo ng interpretasyon. May iba't ibang antas ng pag-unawa sa pagbasa. Pero bukod pa doon, may mga taong nag ngayon ay ating alamin may mga tao na iba't ibang ah, kahulugan ang pag-unawa o komprehensyon. Usa na rito si Barrett. May apat na antas ng taksonomiya ni Barrett. Una na rito ang pag-unawang literal, paghihinuha, ebalwasyon, at pagpapahalaga. Ngayon naman ay Nila Banton Smith. May apat din na antas ng kategorya sa pag-unawa si Smith. Una na rito ay ang pag-unawang literal, interpretasyon, critical o mapanuring pagbasa. At lastly, ang malikhaing pagbasa. Ating talakayin ang bawat isa. Una na rito ang pag-unawang literal. Ang pag-unawang literal ay nakatuon sa tahasang impormasyon na nakasaad sa teksto, gaya ng pagtukoy na sa sino, ano, kailan, at saan. Narito, sa ibaba ang halimbawa ng mga tanong sa pag-unawang literal. Una na rito ang kung ay kailan at saan naganap ang kwento. Pangalawa, anong uri ng paglalakbay ang kanilang isasagawa. So, makikita mo talaga na may pagtukoy kung kailan o anong uri ang paghiwatig. Ngayon naman ay interpretasyon. Ito ay mas mataas na antas ng pag-iisip na nangangailangan ng paghihinuha, pagbuo ng koneksyon at paglalahat patay sa paghiwatig ng teksto. Ilan sa mga kasanayan sa pagbasa sa kategoryang ito ay ang mga sumusunod. Pagbibigay kahulugan sa tulong ng pahiwatig, pagkuha ng pangunahing idea, paghihinuha, pagbibigay ng koneksyon, pagbibigay ng paglalahat, pagkilala sa sanhi at bunga. At panghuli ay pagkilala ng pagkakatulad o pagkakaiba. Narito ang halimbawa ng mga tanong sa interpretasyon. Sa iyong palagay, anong oras sila nagdesisyon na ihinto na ang paglalakbay? Ilang tao ang kasangkot sa pagsisimula ng paglalakbay? Humigit kumulang anong oras nila narating ang tuktok ng bundok? Makikita mo talaga yung interpretasyon sa mga tanong. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang mapanuring pagbasa. Ito naman ay nakatuon sa pagsusuri ng kawastuhan, kaangkupan, at kredibilidad ng impormasyon, kung saan ang mambabasa ay nagbibigay ng sariling panindigan batay sa pamantayan. Ilan sa mga kasanayan na pagbasa ay sa kategoryang ito ay ang mga susunod. Una na rito ang nagpapahalaga, ang kaangkupan, katiyakan, at pagkamakatotohanan ng impormasyon na kalahad sa teksto. Na ibabahagi ang sariling panindigan ayon sa kaangkupan, pagkamakatotohanan, at pagiging kasiyak-siya ng akda. Panghuli ay naihahamping ang kaisipan, ipinahahayag sa teksto sa tulong ng pamantayang pansarili, pamantayang gagawing siguro sa ibang tao at sa ibang babasahin. Narito ang mga halimbawa ng mga tanong sa mapanuring pagbasa. Una narito, ano sa palagay mo ang naramdaman ng pangunahing tauhan nang marating nila ang tuktok ng bundok? Pangalawa, masasabi mo bang makatarungan ang desisyon ng ginagawa ng ibang tauhan? Ipaliwanag. So makikita mo talaga no, yung tanong, makikita mo na may mapanuring pagbasa. Ngayon naman ating tatalakayin ang malikhaing pagbasa. Ito ay gumagamit ng imahinasyon at pagkamalikhain upang makabuo ng bagong idea, solusyon o interpretasyon na lampas na nakasaad sa teksto. Ito ay gumagamit ang tagabasa sa kakaibang kasanayan sa pag-iisip na lagpas ng pag-uunawang literal, interpretasyon at mapanuring pagbasa. Sinisikap ng tagabasa na makabuo ng bago o pamalit na solusyon sa inahain ng author. Narito ang halimbawa ng mga tanong sa malikhaing pagbasa. Ano sa palagay mo ang naramdaman at sinasabi ng mga tauhan
nakarating sa tuktok ng bundok nang makita nila ang mga kasamahang nagpasiyang umuwi na lamang. Sa kabuuan, ang pagbasa ay hindi lamang tipikal na kasanayan. Ito ay isang proseso ng pag-unawa, pagsusuri, at paglikha ng bagong kaalaman. Kaya sa tuwing tayong nagbabasa, tandaan natin na hindi lamang tayo kumukuha ng impormasyon. Tayo rin ay nagtatayo ng mas malalim na koneksyon sa mundo at sa ating sarili. Ngayon na natalakay na natin ang unang bahagi tungkol sa kahulugan at proseso ng pagbasa, bibigyan naman tayo ng mas malalim na paliwanag tungkol sa mga teorya ng pagbasa. Upang mas malinaw ninyong itong maunawaan, hayaan ninyong ipakilala ko ang aking co-reporter na si Pinibining Shiny Kubar, na siya ay magpatuloy sa ating talakayin ngayong araw. Pinibining Shiny Kubar? Ayan, maraming salamat, Miss Layan Lapis. At magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ay si Shiny M. Kubar at ngayon tatalakayan ko ang paksa na ito ukol sa mga prosesong kasangkot sa pag-unawa. At Miss Layan, next slide po. So ayun na nga, itong paksa na mga prosesong kasangkot sa pag-unawa ay ayon kina Anderson at Pearson sa taong 1984 at Spiro 1980. So, basahin ko muna tong unang bullet. Ang pagbasa ay tinatanaw na ngayon bilang isang aktibong proseso sa pagbuo ng kahulugan. So, ayon kanilang Anderson at Pearson, para sa kanila, ang pagbasa daw ay hindi na itinuturing na isang pasibong gawain. O sa wikang English, ang pasibong gawain ay nagsasabing passive activity. So, hindi lamang tayo basta tumatanggap ng impormasyon. Ayon sa kanila, ang pagbasa ay isang aktibong proseso ng pagbuo ng kahulugan. Ibig sabihin, habang nagbabasa tayo, gumagana ang ating isipan upang iugnay ang dati nating kaalaman sa mga bagong impormasyon na nakukuha natin sa araw-araw nating mga gawain. O, diba? Nag-gets nyo ba yun? Okay, so, pagbasa daw ay mga nalalaman natin sa pang-araw-araw, makikita mo sa kahit kalye o sa mga libro mong binabasa o sa klase. So, at ngayon, meron akong ibabahagi sa inyo na ay binanggit na ito sa mga teorya ni Miss Layan. Ito ang eskimata. Dito, ang eskimata, tawag sa dating kaalaman. Ibig sabihin, ang itong salita ay nakukuha nating kaalaman sa nakaraan at meron pang maipupuno. So, itong mga teorya daw ay sariling pananaw sa mga pangyayari, bagay at mga sitwasyong nakalagak sa isipan at maayos na nakasalan sa kategorya. Pasensya na po. So, ito palang salitang eskimata o sa wikang English ay sinasabing schema. Okay? So, ito daw ay mga personal perspectives, pananaw natin sa buhay, mga theories, teorya, at mga experiences na nag-compile o na-kaimbak dito sa ating isipan. Diba? Gets nyo ba yan? Okay. So, at ngayon, sabihin ko sa inyo, ano ba talaga tong eskimata? So, bigyan ko kayo ng halimbawa. So, ang halimbawa natin ay, kapag alam mo ba yon, nagbabasa tayo ng kwento, like mag-scroll ka lang ng social media, makikita mo lang sa balita na ukol sa or tungkol sa mga bagyo. Kusang na dito pag marinig mo yung word na bagyo or typhoon, maaalala mo yung mga pangyayari nga na-experience mo. At dahil ito natitrigger yung mga nag-a-activate yung ating schema o gaya ng karanasan nung dumalaw yung mga typhoon Tino at Ulan, di ba? Dito na apat na uri ng kaalaman na nakakatulong sa pag-unawa. Una dito is kaalaman sa paksa o sa wikang English, topic knowledge. At pangalawa, kaalaman sa interaksyong sosyal or in English, social interaction knowledge. Pangatlo, kaalaman sa kayarian ng teksto or text structure. Pangapat, kasanayang metacognitive sa pagmomonitor ng komprehensyon or sa in English is metacognitive skills. Okay, so balik tayo sa kaalaman sa paksa. So, ano ba ang kaalaman sa paksa or topic knowledge? Sa pangalan pa lang lamang, alam na natin yan. So, sasabihin ko na lang ang halimbawa. Ano ba ang halimbawa ng kaalaman sa paksa or topic? For example, ang topic natin is ang bagyo. Ang knowledge is yung naiisip natin sa ating
ating brain, di ba? So halimbawa is, kung familiar ka sa climate change, mas madali mong maiintindihan ang artikulo tungkol sa global warming. Di ba? Doon ka sa website at mag-research ka about sa articles like mga news about sa climate change. Doon mo na maalam na anong mga gagawin mo at ano ang mga siyensya na makukuha mo. At yan ang topic knowledge. Okay. Pangalawa is kaalaman sa interaksyong sosyal. Social interaction knowledge. Ano ba yan? Ang halimbawa nito ay kapag may dialogo sa kwento, nauunawaan mo ang tono o sa... At ngayon, dito sa pangalawa, kaalaman sa interaksyong sosyal. So, ang halimbawa nito ay kapag may dialogo or dialogue sa kwento, nauunawaan mo ang tono o sa loobin dahil alam mo kung paano gumagana ang mga social cues. 'Di ba? Mga conversation or may magkakaibigan, nagsasalita sila at parang naman sila nag-aaway pero hindi naman sila nag-aaway. Alam mo naman yan ang sarcastic. So para sa hindi ko talaga magigets yung anong sarcastic word sa kanila kasi hindi naman sila nagjo-joke pero nagsasabi sila ng totoo. Parang ang yung tono nila is nag-contradict sa pinagsasabihin nila. So, ganyan ang social interaction knowledge. May mga social cues na hindi mo alam dahil hindi ka naman mahilig mag-interact ng mga tao. So, pag alam mo yan, alam mo na ang mga gagawin mo pag may nakakasalimuha ka ng mga tao. Alam mo ang paano magsalita sa kanila. So, ganyan ang kaalaman sa interaction social. Alam mo anong sasabihin mo pag may nakasalimuha kang mga ganyang pangyayari. So, pangatlong kaalaman is kaalaman sa kayarian ng teksto or text structure. Ito yung ang text structure o paano binuo ang sentence, paragraph sa gramatiko or grammars. So, ang halimbawa nito ay kung alam mo ang organisasyon ng isang sanaysay, may panimula, katawan, at wakas. Ang pinagsasabihan ko sanaysay or is essay. Pag ang guro ay may activity na pinagbibigay, sabihin lang sa inyo na yung assignment is essay na may introduction, body, at conclusion in 250 words exactly. So, ganyan ang text structure. May structure siya talaga, may foundation. So, ganyan ang kaalaman sa kayarian ng teksto. Alam mo paano sisimulan ang iyong kwento. May introduction, may body, at may wakas. Gets mo naman yan. So, let's move on to the last one. Ang pangapat. Kasanayang metacognitive sa pagmomonitor ng comprehension. So, ang kasanayang metacognitive or metacognitive skills, ito ay nagtutukoy sa malaking pag-iisip. Yung mga skills na nalalaman mo, so, yung sanggol ka pa at until na tumanda ka. So, ito ay may kakayahan na tayo daw ay may bantayan ang sariling pag-unawa. May consciousness, may awareness tayo sa mga pinaggagawa natin. At nakakonektado yung actions natin at sa ating isipan. So, halimbawa nito ay, kapag hindi mo naintindihan ng isang talata, binabalikan mo ito, muling binabasa o nagtatanong. Alam mo ba yun, pag ikaw nagbabasa ng kwento sa isang libro at may isang sentence dyan or isang salita na hindi mo naiintindihan dahil isa itong complex word, mahirap iintindihin. So, anong gagawin mo? If meron naman tayong internet, so ang gagawin mo is i-search mo lang ang salita na nahihirapan ka at doon mo na yun malalaman ano ang kahulugan nun, ano ang definition, ano ang mga synonyms dyan at paano siya ma-apply sa mga sentence. Okay? So that is kasanayang metacognitive sa pagmomonitor ng comprehension. So, yan is yung pagmomonitor. Alam mo na yung gagawin mo para pag-aralin yung sa sarili mo pag wala kang naiintindihan sa isang salita. Diba? Okay. So, ganyan ang mga kaalaman na dapat na pinaggagawa natin at pinapractice natin sa araw-araw natin dahil yan ang dapat na mga strategies na dapat natin malalaman ukol sa pagbabasa. Mga proseso ng pagbabasa. Okay, next slide please, Miss Layan. Okay, sa susunod is paglinang ng comprehension. Ano ba yan ang paglinang ng comprehension? Ito ay ang pangunahing tunguhin sa pagtuturo ng comprehension ay ang development ng mga kakayahan sa pag-unawa sa pagbasa. Ito ay sa English, ano ba ang paglinang comprehension? Ito ay ang goal sa pagtuturo. At hindi lang para sa mga information na mamahihirap. Ito ay para ma-develop ang yung mga pag-unawa or critical thinking skills. Okay. Hindi lang ito sa hindi lang sa pag-memorize
kailangan din may analysis ka at reflection at meron kang connection sa mga pinagbabasa mo at pinagsasalita mo na binabawi sa iyo ng iyong bibig at pinag-iisipan mo sa iyong brain. Anong Tagalog ng brain? Isipan. Okay, so ang layunin pala ng paglinang ng compression ay pagtuturo. So, sino ang magtuturo sa atin? 'Di ba? Ang ating mga guro. So, sa wala pa yung mga guro o wala pa tayong nag-aral, na natutunan natin ang mga pagbabasa at pagsasalita sa ating mga magulang. At gayon dahil doon, meron tayong mga impormasyon na nakukuha or na-gain sa ating isipan. At paglinang ng mataas na level ng prosesong pag-iisip. Hindi lamang iyong simpleng pagunita ng mga impormasyon, tuwirang nakalahad sa teksto. Ano bang ibig sabihin ng hindi lamang iyong simpleng pagunita? It means, hindi lang like ang pag-memorize ng mga salita. Dapat palagi mo yan pinapractice para mapundos siya sa ato ang paghunahuna. Okay, next slide please. Ay mga tampok na katangian ng comprehension. Next slide. Ang mga tampok na katangian na nagbibigay liwanag sa proseso ng komprehensyon sa konteksto ng classroom ay mga sumusunod. So, ito daw yung mga dapat pinapaglina ng iyong pagbabasa, mga proseso at paano maiintindihan yung mga konteksto. So, dito na natin ma-apply sa loob ng classroom. Ito ang mga sumusunod. Una is makabuluhang pagbasa na ginagabayan ng mga layuning malinaw na inilahad. Ibig sabihin, may malinaw na layunin. Ano ba yan? Lesson objectives. Dapat merong layunin, goals. Bakit ka nagbasa? Ikaw ba? Bakit ka nagbasa? So, nagbasa ka dahil gusto mo matuto. Yes. Pangalawa, pagising ng mga dating kaalaman na may kaugnayan sa nilalaman or paksa sa kwento. Yes, doon na natin ma-apply yung connection sa mga past experiences mo, mga nalalaman mo noon, ay may mapupuno pa sa ngayon. So, ayun yung may connection sa mga natutunan mo sa nakaraan at may mapupuno pa dahil marami ka pang malalaman. At ngayon sa pangatlo, pagpapasigla ng mga estratehiya sa pagpoproseso o ng mga dating kaalaman angkop sa layuning itinakda sa pagbasa. Ano bang ibig sabihin yan? Ito ay ginagamit para may strategies ka paanong pagbasa. Para maintindihan mo, yan ang mga strategies, anong mga methods para maibabahagi mo or paano mo yan ma-interpret sa mind mo. At paano mo yan magamit yung analysis. So, ganyan yung proseso ng pagbabasa. Okay, pangapat, pagpapakilos o pag-antig ng mga saloobin at mga pagpapahalaga na may kaugnayan sa nilalaman ng teksto. Ito yung mga kilos o ating saloobin, paano natin binavalue yung isang salita or yung binabasa mo. For halimbawa, nagbabasa ka ng libro at nagustuhan mo yung konteksto sa loob ng kwento. May nakukunan ka ng moral lesson. Yung marami kang natutunan dahil makapapahalaga ito sa totoong buhay. 'Di ba? Yun yung ang pang-apat, ang pagpapakilos, pag-antig sa mga saloobin at mga pagpapahalaga dahil nakakonek ito sa totoong buhay. Okay, next slide please. Meron pa tayong pang-5. Pagising ng estratehiyang sa pagmomonitor ng siyang magkontrol sa pagbuo ng pagpapakahulugan. Dito na strategies na sa pang-4 at pang-3, dito sa pang-5, ito na yung pag-awaken. Paano mo yan isa sa buhay yung mga pagbuo ng pagpapakahulugan, pagbibigay meaning, give meaning to what you read, to give value to, emphasize more about what you learn. At pang-6, interaktibong paggamit ng mga prosesong binabanggit upang makamit ang layunin inilahad. Dahil magagamit mo na yung mga binabanggit mo na salita, mga moral lessons, mga ano ba yung binabasa mo, dito mo na yun makikita sa totoong buhay. Dito mo na yun paano mo ibabahagi sa lahat. Paano makamit yung layuning na inilahad sa pagbasa. Doon mo na yun nagagamit sa yung pang-isip, magagamit mo yan sa pag-aaral, pagtatrabaho, at sa iba't ibang layunin sa yung buhay. At yan lang sa tungkulin ng guro sa paglina ng comprehension. Doon naman tayo sa next slide please. Okay, ay ang tungkulin ng guro sa paglinang ng comprehension. So, dito na tayo matutunan paano ang guro nagtuturo, paano natin pagmamalaki yung ating mga natutunan, mga tungkulin dapat natin na ibabahagi pa sa lahat. Next slide please.
At ito yung ang tungkulin ng guro sa paglinang ng komprehensyon na kapalo. Ang tungkulin ng guro sa paglinang ng komprehensyon ay napakaloob sa sumusunod. Ang una, pagpapaunawa ng layunin sa pagbasa at inasahang paggamit ng karanasang matatamo sa pagbasa. Pangatlo, paggising ng mga dating kaalaman at pagtulong kung paano gagamitin at maiugnay ang mga kaalamang ito sa nilalaman ng teksto. Pangatlo, paglinang ng mga estratehiya sa pagpoproseso ng teksto at pagpapaunawa kung kailan gagamitin ang mga estratehiyang ito batay sa layunin sa pagbasa at mga uri ng tekstong babasahin. Next slide. Pang-apat, ito ay ang pagtulong sa mga bata na maiugnay ng mga guro para sa kanilang mga saloobin at pagpapahalaga sa nilalaman ng teksto. Panglima, ito ay ang paglinang ng kamalayan ng mga bata sa kahalagahan ng pagmomonitor ng mga pagpapakahulugan sa pagitan ng dating kaalaman at impormasyon sa teksto. Okay, dito ko na masasabi na yung mga guro dahil sa pagtuturo nila, doon din sa English pala nga term, ito ay assessment. Imong i-test ang unsay may nasabtan sa mga estudyante kung nakuha ba nila, kung ila habang na nagamit sa kanilang pang-araw-araw. So, dito na yun malalaman mo if natutunan ba talaga ng mga bata yung mga impormasyon na pinagtuturo mo. At pang-anim, pagtatanim sa isipan ng mga bata na sa pagtatamo ng mga epektibong komprehensyon, kailangan may magandang pag-uugnay ang layunin, dating kaalaman, mga estratehiya sa loobin para sa nilalaman, at pag-monitor ng pagpapakahulugang bubuin. Like, yun, dahil ang mga bata, marami silang pinaglinang sa kanilang pag-isipan, dito na nila mabibigay ang mga resulta, like magbuhat o tula, maggamit ng mga kwento, magpagsasalita, spoken poetry, at kahit ano pa yan. Magagamit sa kanila ang pagbabasa. Yan, dahil sa pagbabasa, marunong sila magsasalita. Dahil sa pagsasalita, marunong sila magsulat. Ganon lang yung cycle dahil sa pagbabasa at paglinang sa isipan. Next slide, please. Uri ng mga tanong ng guro, yung kay Rodel at Williams sa taong 1972, sa Durkin 1978 to 1978 at Guzak 1967. Ito ay nagpapatunay na humigit kumulang 70% o 70% ng mga tanong ng guro ay nasa literal level lamang ng pag-unawa. So, masasabi natin dyan sa porsyento na survey sa kanila ng mga tao like Rodel at Williams at Durkin at Guzak, na dahil sa mga mga guro na nag-ask sila kanilang mga estudyante kung ano ba talaga ang nakukuha nila. Ito ay may dalawa silang kategorya. Ito ay ang open-ended at oo o hindi. Next slide, please. Dito na natin makikita ano ang suliranin sa pagbasa at komprehensyon. Una is malabong paningin. Bakit ba relevant ito sa topic natin, ang malabong paningin? Dahil ang ating paningin is ang senses. Meron tayong senses na ginagamit natin sa pagbasa, tumitingin, sa pag-taste, hearing, ano pa yan yung mga smelling, yan yung mga senses natin na importante sa pang-araw-araw natin gawin dahil tao lamang tayo. Una is malabong paningin. Bakit ganun? Dahil pag hirap ka mag-focus sa teksto, baka may problema ka sa mata. Yan ang dapat mo i-consider. Number 2, kakulangan sa kaalamang panlinguistika. Pag nagsasabi tayong panlinguistika, ito ay mga lingwahe or mga vocabulary, words that you must ito ay mga lingwahe na at mga salita like bokabularyo o gramatika na dapat palinangin sa mga kabataan. Pangatlo, kakulangan sa kaalaman sa pagsusuri at pag-unawa sa bagong salita o malalim na salita na ginagamit sa loob ng parirala, sugnay, pangungusap, talata, kwento at sanaysay. So ano bang ibig sabihin yan? Ito yung mga activities na pinagbibigay sa ating mga guro dapat upang magagamit mo talaga yung critical thinking skills mo. Kailangan mo yan isusuri, i-assess mo yung mga anong natutunan mo. If malalim ba yan or if hindi ka gaanong marunong para malaman ng guro at yun ang gagamitin ng guro para upang ituro sa iyo ang maayos na pagbasa, pagsuri at kahit ano pa yan. At pang-apat, kakulangan sa kaalaman, impormasyon at karanasan na may kaugnayan sa impluwensya, pang-pisikal, pang-kapaligiran, panlipunan at kaalamang paksa. Ito yung mga impormasyon na na-experience natin. Ito ay may kaugnayan, may influence. Ito ay pang-pisikal, sa ating physical, sa ating katawan, at
pangkapaligiran at panlipunan sa environment at sa ating komunidad at kaalamang paksa. Panglima, pagnanais na magmadali. Ito ay yung mga problema dahil kahit anong yung mga emosyon mo while nagbabasa, dito mo gustong magmadali dahil alam mo na gusto mo na malaman anong nangyari sa kwento, or dahil maybe hindi ka gusto talagang dahil gusto mong malaman talaga yung anong nangyari, gusto mo magmamadali. So, ika-anim is emotional na salik. Ito ay stress o pagkabalisa na nakaka-apekto sa konsentrasyon. If you are too emotional, if talaga yung emotion mo anang nangingibabaw, hindi mo dali ka ma-distracted sa iyong pagbasa. Hindi mo malaman ano ang nasa binabasa mo. So, ganun lang yung suliranin sa pagbasa at comprehension. Wala na bang next slide? Okay. So, salamat sa lahat sa nakikinig. Pasensya na pag marami akong pinag-explain. So, sa kabuuan or summary, everyone, nakita natin na ang pagbasa at comprehension ay hindi lamang basta pagtingin sa mga salita sa teksto. Ito ay itong aktibong proseso ng pagbuo ng kahulugan na nakabatay sa ating dating kaalaman. Kagaya ng ating palaging na-mention yung eskema. Ito ay mga estratehiyang like theories na ginagamit sa ating saloobin habang nagbabasa. Mahalaga din ang papel ng guro sa paggabay at mahalaga ring matukoy ang mga suliranin gaya ng malabong paningin, kakulangan sa kaalaman at emosyonal na salik na nakakaapekto sa pag-unawa. Bilang isang mag-aaral, ito lang yung ang maibabahagi ko sa fellow students na ang pag-aaral ay dapat natin tandaan na ang epektibong comprehension ay nakukuha kapag malinaw ang layunin. Nagagamit natin ang ating kaalaman na iangkop ang tamang estratehiya at nakukontrol ang ating pag-unawa. Sa ganitong paraan, nagiging makabuluhan ang pagbasa at higit na kapaki-pakinabang sa ating pagkatuto. Gayon na lamang po. Maraming salamat. Thank you so much.